Kasi yung camera. Oo. Ay! Eto na! Naku, mga Marcel! Hello! Nakakaloka. Alam mo ba, meron kami magandang balita na hatid sa inyo. Of course, ng Bingo Plus. Para sa lahat. Ikaw ba nangangarap ka maging milyonaryo? Of course! Aba, wala ka bang pwedeng gawin kung hindi? Ayan. Ano? Kunin ang iyong cellphone. Eto yan. At syempre, pag kinuha ang iyong cellphone, hindi ka makikipag-chat-chat. I-download lang ang Bingo Plus app sa inyong mga cellphone. Bakit? Bakit? Dahil ang piso mo, pwedeng maging instant million. Like 312 million pesos! Ay, naku, talagang mababago naman ang buhay mo doon, Mare. Tama, kung sakaling ko manalo na, anong gagawin mo? Ay, talagang bibili ako ng maraming ari-arian. Ay, ako bibili ako ng maraming lalaki! Bongga! Kaya naman, Pangga, i-download nyo na ang Bingo Plus sa inyong App Store at Play Store. At syempre, para magkaroon kayo ng tsansang manalo ng instant pa-premyo tulad na lang sa ating Lucky Spin at sa ating mga iba pang games tulad na lang ng mga Pinoy Drop Ball games. Ano ba nilalaro mo doon? Ay, ako yung Super Ace. Ako yung sa pula sa puti. In fairness. Yun ba yung Power Red? Yes! Kaya nga naman mga Pangga, i-download na ang Bingo Plus app sa inyong mga cellphone dahil sa Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo! 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 Teka, sandali bago tayo magbubugan. Paalala lang that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly! Panalo! Panalo! Ako panalo! 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 Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. Ako naman po si Tita Cora. At kami ang Baklita sa sa Podcast Season 2 na. Powered by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Naku, ngayong araw na ito, Mare, very special talaga. Yes. Dahil sabi mo nga, napapanahon ito, di ba, lalo pat ngayon ay maraming nagtatago. At saka, Mare, hindi lang nagtatago. Hindi, mas maraming lumantad. Oo. Di ba? Hindi, at saka, Mare, ngayong panahon na ito, nasasabi natin na parang nadadagdagan na naman ang mga bilang ng mga nangyayaring mga nagbibisyo. Nagbibisyo, mga ganyan, na diba? Nakakaloka. Ngayon, babalikan natin, Mare, itong mga pagkakataon na may mga ilang mga tao na naapektuhan ng mga ganitong klase ng pagbibisyo. Correct, hindi ba? Oo. Na nakakaloka kung bakit nga ba nila nagagawa yung mga ganitong pagbibisyo. Oo. Ano nga ba nagtutulak sa kanila? At saka paano yung mga taong nakapaligid sa kanila during that time na sila ay na-involve sa mga ganitong klase ng bisyo? Oo, diba? Well, hindi na natin patatagalin pa dahil may makakasama tayo ngayon para naman mas mabigyan linaw tayo sa mga ganitong aspeto. Kikwentuhan niya tayo ng kanyang experience. Kung paano nga ba niya to na-overcome, kung paano niya mas, parang na-overdose? Hindi na-overdose, grabe ka. Hindi. Paano niya binalot yung sarili niya sa foil? Hindi. Hindi siya ishi. Ay, hindi pala siya, no? Hindi. Ano tawag doon? Embutido? Hindi mga... Ansya, ha? Dog show. Hindi. Kung paano nga ba niya naiwasan ng mga ganitong bisyo at paano nga ba niya mas natutukan at diba, yung mga pagdating sa pamilya. Natutukan ganito? Oo, ganon. Parang pahingi. Hindi. Wag na. Ito na ang pakilala na natin. Kung kailan ka nagka-award, saka ka naman ng hold up. Oo nga. Eto na. Ipakilala na natin ang ating guest. Of course, a housewife. And of course, a clean citizen. Wow! Oo naman. Clean citizen from San Juan City, of course, Miss Casey Abelia. Thank you so much. Hi! Ayan. Hi, ate. Ayan. Lapit ka sa mic, ate. Ate, pero alam niyo, sa totoo lang, ang tawag niya, kasi itong guest natin ay kakilala ni Kapitana Sisa. Kanina habang off-cam tayo, nagkakakwentuhan kami habang nagre-retouch. Ang tawag niya kay Kapitana Sisa ay Mama G. So, yung sigdyan ako kilala. Mamaganda. Oo. Wow! Diba?
Ganda yan. Ako yata yung adik. Bakla, alam mo, dito. Palit nga kayo, dito ka. Siya dapat ang guest, mas mukhang New Dictus Benedictus to. Hindi, pero Ayop diba? ka, nag-guest ka, mas mataba pa sa'yo. Yung ano. Hindi siya mukhang New Dictus. Gaga ka. Gumaling lang siya. Lumayo lang. Ikaw yung source, no? Hoy, hindi May pinagkukunan. Ay, hindi. Walang ganun. Pero eto, nakausapin na natin siya. Of course. Siyempre, siya ay, alam mo yun, isa rin sa mga naging kapitbahay ko at maging kaibigan sa San Juan. Na kung saan nga naman nasaksihan ko din naman na yung kanyang pagkaluka-luka. Hindi ako magtatanong dito. Oo. Paano mo naging kaibigan si Kapitana Sisa muna po? Nagkita lang kami, tapos parang, sige, okay to. Ganun. Iba talaga kapag gano'n. Parang good source to. Diba? Baka dito ako makakakuha ng maganda-ganda. Good item. Nagkatinginan na naging magkaibigan. Yan, Bakit namamit ko ba? kasi siya, parang Ganyan na itsura niya. Hindi, madaldal din kasi. Parang ganun din kasi ako that time. Nung nagbibisit ako sa friend ko na friend niya rin. Oo. Kaya parang, sige, okay siya ka-banding kasi madaldal din. Oo. Noong mga panahon na yun, di ba mama ang tawag sa mga bakla? Ngayon kasi mima na, di ba? Akala ko nga dati papa eh. Oo. Diba? So, akala mo talaga dati, lalaki siya? Hindi naman. Kumbaga kasi yung ano niya kasi malambot na talaga. Kaya positive na talaga. Positive! Positive na gay. Naglagan pala ito. Okay. Linawin lang po natin bago tayo pasukin ng pideya. Baka tatlo tayo dinadakip dito, di ba? Ay, sa ating tatlo, siya una dadakipin dahil tayo mataba. Dahil siya yung source. Di ba? Dahil mas mukha akong Huwag ka na magsalita ako magtatanong. Sige, go. Kasi mukhang maraming alam to sa'yo. Hindi, ngayon, ibalik mo kami sa pagkakataon na sa mga panahon na na ikaw ay bata pa at ayan nahihilig sa mga bisyo-bisyo. Ano ba ito? Ano bang klaseng bisyo ito? Siguro ako, nag-start ako na yung bisyo na nag-attempt ako is sigarilyo. Yosi. Oo, yosi. Kasi siguro dala ng kabataan, na-curious ako sa madalas na paggamit ng mga high school. Ganun. Parang hindi talaga ako gumagamit ng ganun. Dahil yung mga nakakasama ko, attempt ako. Tapos nag-try ako hanggang sa napadalas na yung gamit ko. Feeling ko rin, nare-relax ako. Ganun pag nag-yosi ako. Tapos hanggang nagkaroon na sama na ng alak. Pero hindi ito galing sa loob ng bahay nyo like yung nanay mo naninigarilyo? Hindi. Kasi hindi naman manginginom din yung parents ko. Kumbaga, sa labas talaga siya. Sa labas ko siya natutunan. Barkada. Oo, hindi kasi tas diba. ito pa yung barkada mo? Hindi Hindi na naging barkada yan. Hindi kasi dati diba, alam naman natin yan sa mga kabataan, pero wag niyo pong gagayahin ito dahil hindi po namin iniininggan nyo. Yes. Kasi diba, alam naman natin, yung panahon natin, lalo pat pag high school, pag naninigarilyo ka, diba, parang angas ang angas mo. Yun yung tama sa'yo. Ay, yung kapag may dadal sa titingin-tingin ka. Saka mo parang matatakot sa'yo, ay baka may mga gangto kasi nagagano. Ganun yung datingan that time eh. Tsaka kapag may tumingin sa'yo dati, kobrahan kita dyan. Oo, diba? Diba, bigyan kita ng 3 sa tagiliran mo. Diba? Kaya ganon. Kumbaga yung napasama ako doon, parang sige sumabay na lang din ako sa mga float kasi yun yung talagang uso nung that time. Gangsta. Tapos sunod alak hanggang sa may mga nakakasama na akong gumagamit din ng mga illegal drugs. Doon mo kami dadalhin. Noong mga panahon na yon, anong factor yung parang hindi ka na-impluwensyahan? Anong iniisip mo nung time na yun? Bakit yung mga kaibigan mo gumagamit na tapos ikaw hindi? Hindi kasi nung time din na yun, madalas ko silang nakikita ang gumagamit. Pag tinatanong ko kasi sa kanila kung ano nagiging resulta sa kanila ng paggamit nila. Ano dahon? Sabihin parang ano daw na yung problema na kasi sa pamilya, gano'n. Tapos parang nakakalimutan daw nila kasi kadalasan ng mga nakakasama ko nung gumagamit ng mga bawal na gamot is puro problema nila is family. Kumbaga walang... akala ko sasabihin mo kadalasan na sa bubungan, gano'n. Ano, pusa? Tapos parang nag-try din ako, attempt din ako maggamit ng ganun. Pero ang nakakatuwa lang kasi nung mga time na yun is nung gusto ko na siya i-try, confront ako sa mga friends ko. Pinigilan nila ako. Bago mo ituloy yan, itatanong ko sa'yo,
bakit mo naisipan gumamit nun? Bakit that time na yun, may problema ka din? Sa family din. Kasi parang pag umuwi ako sa bahay namin is puro problema. Tapos minsan kulang sa, alam mo yung financial. Tapos baka may mag-stop na sa amin. Kasi nga, hindi kami kayang pag-aralin. 5 kasi kami magkakapatid. So parang pag nasa labas ako, parang walang problema. Tapos parang siguro kung itatry ko yun, baka mangyari sa akin is makalimutan ko rin yung nangyayari sa So, naging sandigan mo ang mga bisyo tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak, pagsama sa barkada, at yung panghuli is kamuntikang kang sumubok na gumamit ng illegal na gamot. Pero Mare, alam mo, napapaisip ako, bakit ka pinigilan ng mga kaibigan mo at hindi ka na-influensyahan? Kasi di ba usually yung iba, hindi tikman mo to, ang sarap nito, pare. Ganun ba siya? Ganun. Pare, ang sarap. Yun din kasi minsan yung kahit nanonood ako sa mga television na para mga palabas, yun talaga yung senaryo na uudyokin ka talaga. Sa akin kasi parang baliktad yung nangyari. Nung gusto ko na, sinabi ng mga friend ko is, hindi ito magandang halimbawa pag mag-attempt kang gumamit ng ganito. Kasi kumbaga pag nasimulan mo. Kami, hayaan mo na kami. Kami na lang. Ikaw kasi may marami ka pang plan sa buhay mo or ganun. May maano ka pa. So ibig sabihin, ang mga adik, Mare, matitino rin. Hindi sa matitino. Meron at the back of their mind, naiisip din nila na mali yung ginagawa nila. Correct. Pero dahil siguro nakakatulong sa problema nila, yun ang nagiging ano nila. Kasi ako, ang kinaganda lang kasi sa parang nagulat din ako na may mga kaibigan palang ganito rin kasi na kahit gusto mong pipigilan ka rin dahil hindi rin makakabuti sa'yo. Kumbaga, yung friendship namin is andun pa rin. Kasi naisip pa rin nila yung magiging kahinatnan ko. Kumbaga, kahit sila gumagamit, hindi ka kailangan makisabay sa amin para maging cool tayo, maging friends. Ganon. Kaya natuwa ako that time. So, pagka ganon yung ginagawa nila, nasanay na lang din ako na nakatalikod, nag-cellphone kasi nga, pag ako na rin nag-aanuhan na sila. Kasi hindi talaga nila ako aawayin pa nila ako pag ginawa ko yung... Pag nandun ka nakatunghan sa kanila. Kumbaga kasi ginagawa na talaga nila yun. Pero ang lagi lang nila inaano, makaano lang sa stress ng pamilya. Yun lang inaano. Without dropping names or kung sino man, noong mga panahon na yun, madali ba sila nakakakuha ng substance, ng drugs? Hindi ko rin kasi alam kung sino yung mga source nila. Kasi kumbaga nung nangyayari na yun, nagulat na lang din ako na nakita ko sa harapan ko na nagsindi sila ng gano'n. Hindi naman yung usual yung nakikita ko na panagyoyosi kami. Tapos parang iba na yun. Tapos parang... Anong klase itong Shabu. Gano'n. Shabu? Talaga. Tapos nag-aano na sila ng foil. Pero dahil pamilyar naman na nanonood ako sa television ng gano'n, alam ko yun. So nagtanong ako, hindi ko magamit ng ganyan. Di wala lang to, wag kang tumingin gano'n. Tapos napapadalas na, yun nga yung nag-try na ako na, baka pwede naman ako dyan. Maganda ba yung tama dyan? Kasi out of curiosity. Kasi bakit lagi nilang madalas nilang, hindi ko naman sinasabing lagi, bakit madalas nilang ginagawa yan? Ano bang, sa kanila? No? Pero ikaw, upon observing them, anong itsura yung mga napapansin mo sa kanila? Pag na sila, tamado na. Tamang tulala. Talaga? Tahimik naman. So ikaw na lang walang kausap. Ano yung mas nakakabuisit? Yung nagmamawi sa inuman o yung bangag sa ganun? Siguro mas nakakatakot yung nakainom. Depende siguro. Sa akin kasi, dahil nakasama ko sila, iba kasi pag nakakainom kami yung tawa na... lap trip. Yung lap trip, tapos minsan may sakitan na tulakan, ganun, parang ganun. Sa kanila kasi, parang hindi mo sila kasi parang... Kalma? Kalmado lang sila. Tapos parang tulog na gagamba, ganun, pag hinipan mo? Hindi, parang wag mo na akong kausapin. Parang ganun. Halutang, may sarili mundo. Pero hindi naman sila nananakit. Kumbaga lang na, sige, bahala kayo, trip nyo yan. Ako harmless. Hindi, siguro depende sa tama ng tao. Pero kung maaalala mo, yung mga kaibigan mo na yun, kagaya mo rin ba sila na may mga problema din sa buhay? Kasi iba-iba kami ng sitwasyon, pero sa tingin ko, talagang family, sa pagkakaalam ko. Siguro sa kinalakihan ng pamilya, kasi matagal na kami magkakaibigan. Ganon. Parang baka nga doon. Kasi yun rin ang inaano nila na para makawala sa mga problema. Ganon. Siguro dahil bata pa kami noon, baka pwedeng yun talaga. Kasi wala naman kaming ibang pwedeng sandigan na makakapitan kasi puro lang kami teenager. Parang pag nag-open pa kami sa matanda, hindi pa paniwalaan. Tama. Diba? Kaya yun siguro yung naging nila na
kapitan. Pero hindi naman totaling masasabi ko na addict talaga sila. Kasi parang nag-attempt lang siguro sila makawala sa mga problema nila. Baka Pero ito, sandali masisingit ko. Nung time na yun, dahil nakikita mo na diba? Nandyan na, tumatalikod ka lang kamo, nagsiselfone ka lang. Hindi mo naisip na tipong, shucks, baka madamay ako. Hindi lang minsan kasi may time na parang once, twice ba nakita ko sila. Pero hindi kasi nila ako pinapababa nila ako. Minsan, okay. O kaya uwi ka na. Ganon. Oo, sila na lang. Mas matanda parang sila sa'yo? Oo, ahead sila sa akin. Kaya sabi kong ganon, nakakatuwa tong dalawang to, parang ang kulit-kulit lang. Ganon lang. Dalawa lang sila? Oo, minsan. Ano yung mga babae, lalaki? Babae. okay. Dalawa silang girl. So, hindi ko rin naman kasi alam kung may nakakasama rin sila. Kasi syempre, hindi naman kami 24 oras magkakasama. Baga, may time lang na basta pag alam mong magsasesyon na, pauwiin ka na. Hindi, may time din na siguro na ano lang nila nasa mood sila mag-ganon. Nagkakataon lang din na nakikita ko. Pero yung may time siguro na sa ibang sila, di ba? Kasi hindi lang naman ako nakakasama nila. Kahit kaibigan nila ako, may ibang tao. Eto na yung sunod kong tanong. And during that time na yon, kasi alam naman natin, di ba, pumutok yung tungkol dun sa tokhangan. Diba? Nung time na yon, nakikita mo pa ba sila? O hindi na? O isa sila sa mga... Hindi. Sa akin naman, hindi na sila parang kasama sa ganun. Kasi feeling ko, may mga kanya-kanya na kaming pamilya that time. Kung baga, okay naman yung buhay nila. Hindi naman sobrang perfect, pero mas naglaylo na sila. Wala na sila sa ganung Pero hanggang ngayon, nakakasama mo pa sila? May time. So parang ganyan. Hindi talagang nakakasama na. Talagang ano na itsura nila yung nakikita mo ngayon sa pagbabago? Mas okay. Dahil siguro nagkaroon sila ng pamilya. Sa tingin mo na parang itinigil nakatulong yun. na. Siguro nakawala sila sa... Siguro kung ano naging problema na sa dating pamilya na hindi na nila sa nangyayari sa kanila ngayon. Siguro kung ano nangyari sa kanila dati, ayaw na nila mangyari sa pamilya nila ngayon, baka masira dahil sa ganun. Baga okay talaga yung pamilya nila ngayon. Masabi ko na maganda yung buhay nila kaysa noon. Siguro hindi naman talaga sila talagang nag-focus na mag-addict talaga. Kumaga trip lang. Ganun. Baka kasi syempre para lang, usually pag ganyan, iyayabang mo yan sa sa mga barkada, lalo pa nagkita-kita kayo, di ba? At saka dahil yung panahon kasi nun, di ba, parang gang-gang, ganyan. Parang kaya lang na-attempt, tas hinanap lang ng katawan. Ganyan. Tapos usually ganyan yung yabangan, alam mo, nasubukan ko yung ganito, grabe, solid. Ako pag ganyan, ko lang, lang ako ng idea, para lang may yabang ako, pero hindi talaga. Sayo silang talaga sa alak. Sa pagkakalulong mo sa pag-inom ng alak at saka paninigarilyo, ano yung sa tingin mo yung pinaka-pangit na naging dulot nito sa'yo? Siguro sa akin, sa ngayon, sa panahon ngayon, marami na akong naramdaman. Talaga? Yun yung naging epekto. Tapos nagkaroon na rin ako ng mga hypertension, gano'n. Na nagpa-check up ako, pinatitigil ng doktor kasi isa rin yun sa nagiging cause ng pagkakaroon ng mataas kong BP. Nag-high blood ka. Ay, naku, nakakalala. Naku, mag-commercial break na muna tayo, sa ating pagbabalik, marami pang mga interesting na mga katanungan na patungkol dito at hingian natin siya ng payo, 'di ba? Syempre, yung mga naging epekto sa kanya, buhat ng at the early age, 'di ba? Nagsimula siya magbisyo, tapos ngayon, aalamin natin lahat 'yan sa ating pagbabalik. Kaya wag kayong umalis diyan lang kayo. Sa Bingo Plus, panalo ang pangarap mo pag may kasama. Manalo ka, ate! Ang saya! Sa Bingo Plus, may chance kang manalo anywhere, anytime. Manalo ka, kuya! Sa Bingo Plus, panalo ka sa kaibigan at pangarap, kapiling sa tuwa at mga tagumpay. Sa Bingo Plus, may kaibigan kasama mo sa panalo ang Bingo Plus. Sa Bingo Plus, kasama ng maraming games ang maraming premyo. Kasama mo sa panalo ang Bingo Plus. Loves na loves sa linamnam. Maximum perfect. Direk, tingnan mo na si ate.
Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. May mga premyong pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Plus sa saya. maximum perfect. Direk, yaman na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Plus sa saya. Ang daling mag-cash in, maglaro at withdraw. Kaya sumama na. Tara na't mag-bingo. Buzz. Maraming games kaya buzz. Panalo sa bingo. Buzz. Panalo anytime, maglaro anywhere sa bingo. Buzz. Ang daling mag-cash in, maglaro at withdraw. Kaya sumama na. Tara na't mag-bingo. Buzz. Maraming games kaya buzz. Panalo sa bingo. Buzz. Panalo anytime, maglaro anywhere sa bingo. Buzz. And we're back! Nako, eto na. Sobrang interesting na itong pag-uusapan natin. Dahil syempre ikaw ay nung kabataan hanggang ngayon ay ikaw ay nagkaedad na. Diba? Kasi nalulung ka na eh. Oo. Diba? So ngayon, dahil kung hindi sinabi ng doktor mo na tumigil ka, hindi ka titigil. Oo, parang ganun din. Natakot din ako kasi syempre. May takot. Oo. Kahit parang iniisip ko rin kasi maliliit pa yung mga anak ko. Oo. Mamaya, di ba? Sino mag-aano sa kanila kung may mangyayari sa akin. Kaya nagdahan-dahan din akong stop yung mga ganong bisyo kasi nga gusto ko, humaba pa yung buhay ko. Eto matatanong ko sa'yo, sorry ha, makat lang kita Mare. Kasi since nabanggit mo na dahil may mga anak ka, paano kapag dumating yung araw na makita mo yung sarili mo sa isa sa mga anak mo? Siguro yun yung isa rin kinakatakutan ko na gawin nila yung mga bagay na ginawa ko dati. Kasi syempre, ngayon nare-realize ko na yung sinasabi sa akin ng nanay ko na wag kong gawin is ginawa ko nung dati na totoo pala yun, na dapat nakikinig ka sa magulang mo. Pero kasi iba talaga yung generation ngayon na talagang pwede silang ma-attempt gumamit ng mga kung ano-anong bisyo kasi iba talaga impluwensya ng mga kabataan ngayon sa kung baga sa noon. Kasi noon, kaya yung pampigilin kasi may isip pa yung magulang mo. Ngayon kasi iba na yung mga kabataan, parang sumasagot na, tapos ginagawa na nila yung mga bagay na hindi nakakabuti sa kanila. Talagang kahit sabihin mo na ngayon napansin ko lang sa generation ngayon na kahit pagsabihan mo sila, wala na silang takot, gagawin talaga nila. Kaya yun yung kinakatakot ako na sana hindi mangyari sa mga anak ko. Alam mo, curious lang ako, nung mga time na ikaw ay, ano mo tawag doon, lugmok sa sa bisyo. Paano mo nasasabi noon na ka na talagang gumun ka na sa ganung klase ng bisyo? Araw-araw ka bang umiinom? Hindi naman. Kaso kasi may family problem din sa father ko kapag may time na umiinom siya. Hindi naman siya palaging umiinom. Pag umiinom kasi siya, meron siyang time na nananakit, nanggugulpe. Parang dahil ako yung madalas nakakaranas sa lahat naman kami. Kumbaga, dahil siguro sa akin noon, parang yung katawan ko takot na pag nasasaktan ako. Yun yung way ko para tumakas, sumama sa mga kaibigan. Tapos, pagka nandun na sila, syempre, minsan na-actohan ko, umiinom, parang nakapatry na lang ako. Kahit alam ko pag uwi ko na nakainom ako, papagalitan ako or gugulpin ako. Parang siguro yun lang, kahit papanong konting oras na nakawala ako, siguro yun yung naging ko nun. So, kumbaga, parang ito yung way mo para magrebelde.
Oo. Nung mga time Pero na kasi yun. kahit pa paano may takot pa rin ako eh. Oo. Pero yung naano ko na... Kumaga nagre-rebelde kang may takot. Oo. Sa ibang pamamaraan Oo, nga lang. diba? Oo, kasi naano ko lang na pag talagang gusto ko siyang tumatakas talaga ako. Doon ko lang na tumatakas ako. Pagbababa ako ng bahay, sa gilid pa lang, gilid-gilid lang ako para lang Hindi ko makatakas mapansin. ako. Oo. Kasi nakasilip yung papa ko sa bintana. Oo, tapos uwi ako ng madaling araw. Ganun, gilid Imagine ko ulit. para kang butiki doon sa gilid. Payat pano lang diba? Gilid-gilid din ang pag-uwi ko. Pagka tingin ng papa ko, nandun na ako, hindi niya alam, lasing ako. Talaga? Oo. Akala niya natutulog ka lang. Kasi hindi niya ako nakikita kasi nga may nakaharang dun sa baba ng namin. Hindi niya ako nakikita. Pero masasabi ko na pagka gusto kong ma-meet yung mga kaibigan ko, ganun ginagawa ko. Nag-a-attempt talaga akong tumakas para lang makashot, makapagsigarilyo. Kasi hinahanap-hanap din ang katawan ko nung that time. Ngayon ba naninigarilyo ka pa? Oo. Pero hindi na yung katulad ng kabataan na kalakasan talaga na parang Parang sunod-sunod. Oo. Saka mahal ng Yossi ngayon. Oo. Parang Sama. sa sobrang mahal ng Yossi, ititigil mo na lang din talaga. Titigil ko na lang. Mamimili ka na lang kung babe o Yossi. Oo, diba? Kasi parang mas mahal ang Yossi. Oo, diba? Pero eto na, kasi during that time na yon, may pagkakataon ba na nasabi mo na or na-realize mo sa sarili mo na oops, teka, beside from the doctor dahil nga pinatitigil ka, may dumating na ba sa punto sa buhay mo na tipong, oops, teka, sumusobra na ata ako? Oo, naisip ko yun. Parang kailangan ko siguro mag-stop kasi sayang din yung mga nailalabas kong pera para sa alak, sa Yossi. Kasi imbis na nag-benefits yung pamilya ko, parang ganun. Naisip ko din yun. Nag-try din ako mag-stop. Actually, mga 3 months na kaya ko yun. Tapos, nung nagtrabaho ako sa Sabungan, dahil yung mga kasamahan ko doon naninigarilo lahat. Nag-babe sila na magkatotoo talaga eh. Na ano ko eh. Bumalik ka ulit. Nainganyo. Oo, nainganyo ulit ako eh. Kahit sabi ko, try lang para palipas. Syempre, after ng break namin, pagka lahat kami nasa labas, ganun, lahat sila nakabuga ng vape. Pati ako na-attempt talaga. Kaya bumalik ako. Pero yung masasabi ko mula noon sa ngayon, hindi na ako ganun kalakas mag-sigarilyo or mag-vape. With your current standing ngayon, kung yung buhay mo ngayon, kasi kanina pag-uusapan natin na meron ka ng asawa. Sabi mo nga sa akin kanina, meron ka ng pangalawang kinakasama. Kasi yung una mong asawa ay naghiwalay kayo. Ano ito? Nakilala mo sa pagbabarkada during that time na ikaw ay pala inom-inom pa? Hindi. Kasi nagtrabaho ako noon, tapos na-meet ko siya sa work ko. Tapos, nahatid sundo na ako, tapos hanggang doon. Ganda, nahatid sundo. Haba ng buko noon. Oo. Pero nung mga time na yon, painom-inom ka pa? Or umiinom talaga ako. Oo, talaga. Pero hindi kami nagkaroon ng relationship sa pag-iinom. Kumbaga, doon sa pinagtrabahuan ko, nagda-dance talaga sila. Tapos doon kami dancer siya? Oo. Tapos doon kami nagkaroon ng relasyon. Teka, nagda-dance siya sa may dance club? group? Sa club? Hindi, sa mga event, mga ganun. Yung parang grupong dancer. Group dancer. Talaga Malaban sila. Pagkaganyan talaga, hindi ba? Maganda rin lumalaban sa dance kaysa lumalaban sa batas, ate. At lumalaban sa gutom. Oo, hindi nakakalunok. Kasi nag-ishi. Pero ito, di ba? Kasi curious lang din ako kasi napag-uusapan na natin tungkol sa pagbibisyo eh. Nakaranas ka ba? Dahil syempre, di ba, usually barkada, walang pakialam. Di ba? Nakaranas ka ba na ma-take advantage ka dahil sa sobrang pagkalango mo sa bisyo? Pwede ko usap. Siguro, may isang... Yung tipong wala... Nahipuan ka, ganun. Nahipuan ka, naanuhan ka. Hindi, may nangyari kasi sa akin talaga yung magkakasama kaming grupo na nagsindi ng marijuana ba? Marijuana, ganun. Napahipak ako once lang. Tapos parang naengga ka. Oo. Ano pakiramdam? Hindi ako makagalaw. Talaga? Sa akin hindi ako, isang beses lang tapos hindi ko na talaga siya kasi talagang sinumpa ko yun. Tapos after, kahit gusto ko siyang lumaban, hindi talaga. Tapos so ano nangyari? Sa ko, tapos yun, nag-attempt siya sa akin. Tapos yun. May nangyari sa inyo? At doon na nangyari ang hindi inaasahan. At hindi yun yung napangasawa mo? Hindi. Pinagsisisihan mo yung araw na? Oo. Kasi hindi ko na nga siya inulit eh. Teka lang, may tanong ako. Since hindi mo naman inalaw yun at wala ka lang magawa dahil nga pinasubok ka nila, masasabi bang rape yung ginawa sa'yo?
Oh my gosh. Oh. O ay sa mga nakikinig at nanonood sa atin ha, Uy, ito wala yung- talagang wala talagang magandang na idudulot ang ipinagbabawal Ito, ng paggamot. ayan, diba, nagkikwento ang ating guest ngayong araw na ito. Disclaimer lang po, para magbigay babala sa lahat ng mga, alam mo yung feeling nila ay sumasama kayo sa mga tamang tao, na i-influensyahan kayo, hindi ba? Ito ay based from the experience ng ating guest, para lang mabigyan, alam mo kayong proteksyon, na kung ano man ang ginagawa nyo, itigil nyo. Diba? Paano ginawa mo noon? Tinuloy-tuloy na lang niya. Hindi ko nga kasi malabanan kasi nga ano yung katawan ko. Na parang na-paralyze ka. Oo. Kahit nag-aatip ako mahina ang anong katawan Mga ilang ko. taon ka noon ate nung nangyari yun? 15 or 16 mga ganun. Oh my God. 16, Minor de edad. 15, 16 ganun. So yun yung dahil sa kagustuhan. Siguro inisip ko na lang yung curiosity. Hindi, kasi that time kasi siguro sa pananamit ko, baka akala nila ganun klase akong babae. Tapos parang, hindi ko alam kung napagplanuhan nila ako. Komportable ako kasi mga friends ko rin sila. So, dahil nung time na yon lahat naman is nag-go sa ganun. Parang ano lang ako, pero hindi ko naman expect na ganun yung mangyayari. Baka nga may plan sila sa akin. Gagi, manyak nun, no? Kung barkada ko to noon, kahit bakla ako, dahil suntukin ko yun. Ay, hindi ba? Hindi. Maski naman sa atin, Mari. Kasi simpleng inuman, diba? Ito lang kapag ito ginalaw, habang Okay ay, sige lang, galawin nyo lang yan. Diba? Uy, grabe ko naman! Wow! Sabihin ko, wala na ba? Oo. Pero kapag kasi, di ba, kapag ang mga barkada, parang mas safe yata kapag ang mga barkada mong bakla. Kasi kapag nag-iisa kang babae. Marami akong friend na bakla. Mas diba? komportable na ako na gay. Kasi kaysa yung mga poprotektahan ka nila eh. Diba? Kasi ang mga bakla, kahit lasing, kahit na kung ano man, poprotektahan at poprotektahan may mga friend nga ako na bakla. Nalika mo, pangit-pangit mo, ganda tao. Ganun yun. Yung mga ganda talagang eksena. Yung mga ganda, mas mukha pa akong babae sa'yo. Yung mga ganda talagang eksena. So kaya yung masarap pala ang kasama. mga naging Yun yung epekto. Dahil syempre Grabe sa yun, kapusukan mo din, nung kabataan mo. Pero in fairness, yung nangyari sa akin ng ganun, syempre naging aral sa akin yun. Nung tumatanda ko, kahit pa paano naman, nakapag-usap kami nung ano na yun. Nung tao na yun. Oo, pero Nagbunga ba? Hindi. Nagkamali naman din talaga siya kasi siguro in-expect niya nga na hindi ako, na ibang klaseng babae. Akala ako. niya, pakawala ka, game ka, Pakawala gano'n. na Dahil gano'n. base na rin sa kasuotan mo. Naging kayo ba? Hindi. Nag-attempt lang siya manigo pero hindi ko kasi siya Oo yung kasi. bet ko. Oo, at saka at So saka. pangit ito. Hindi. Gwapo. Hindi. May tsura naman. Talaga Pero, ba? Parang kasi, with full of conviction yung hindi. Diba? hindi kasi Mare, kahit ano namang gwapo nito or ano pang tikas ng Hindi, Pero lalaki. kasi ako, kumbaga hindi kasi ako ready tayo para sa mga ganong eksena. Parang ang laki ng kasalanan ko sa magulang ko. Ba't nangyari sa akin yun? Kasi hindi, ang ano ko lang is sumasama-sama lang sa barkada para lang maano yung nangyayari sa bahay. Pero Correct hindi ka. para mapunta ako sa ganon. Kaya parang yung nangyari sa akin noon, hindi ilang araw akong hindi lumabas sa bahay, natakot akong sumama sa mga kaibigan kasi nga baka maulit-ulit. Yun yung kinatakutan ko. Trauma, no? Na-trauma siya. Hindi kasi 'di ba? Syempre yun nga, 'di ba? As in maganda lang na actually kung para maikwento sa mga tao, sa mga nanonood, 'di ba? Na eto na po yung epekto sa kanya nung dahil syempre lahat gusto niyang Nag-try gawin. lang yun ha. Oo. Hindi Lahat pa yun yung talagang nalulong. gusto niyang subukan. Gusto niyang magpaka-cool. Pero ang ending, it turned out na hindi, alam mo yon, may nangyaring hindi mo inaasahan na hindi mo ginusto. Diba? At walang may gusto nun. Oo, wala namang may gusto nangyari lang. Parang ngayon sa mga kabataan, parang advice ko lang, huwag sila rin magtitiwala sa mga kaibigan nila kasi minsan hindi natin alam kung may plan din sila sa atin, di ba? Correct. Alam mo, sa mga kabataan ngayon, eto Marin, experience ko lang kasi somewhere in BGC before, bago mag-pandemic ito, may isang bar doon na puro kabataan na. Nung tinititigan ko lang yung mga tao doon, parang feeling ko nga unang-una nung pumasok ako, oh my gosh, ang tanda ko na, ramdam ko kaagad. Puro kabataan na ngayon sa mga gimikan. Diba? Puro kabataan. Tapos, nalungkot lang ako kasi syempre, nandun na kami sa labas na lang, tinititigan na namin lahat ng lasing eh. Alam mo yun, may magkakagrupo na magkakasamang pumasok. Pero nung lasing na yung isang tropa nila,
iniwan nila sa upuan. Nayaan na Tapos lang. nag-uwian sila. Yan ngayon nakakatakot. Yung lalo na pag yung mga anak ang babae. langung-lango yung bata. Although alam ko namang nasa edad na yun kasi hindi papayagan ng bar na yun na pumasok. But still, Hindi niya para na kayang kasama nyo eh. Iwan ka ng mga kasama mo na ganong sitwasyon na yun yung ang nakakatakot. saya-saya yung pumunta doon. Parang sabi ko, wow. Parang ang lakas ang tama ng mga kabataan ngayon, di ba? Eh sa kwento nga niya, tropa niya mismo yung tumalo sa kanya eh. Di ba yung mga ganon? Ngayon ba, may mga anak ka bang babae? Isa. Ano yung pinaka-lagi mong ina-advise? Ilang taon na ba siya ngayon? Ano pa 3? Oo. Pero sa ngayon, masasabi mo ba na ikaw bilang ina ay napapraning kapag yung mga anak mo lumalabas-labas? Lalo ko yung mga palabas na parang 2-year-old pa lang. Oo. Ako naman, hindi ko naman sinasabing ko komportable sa mga kasama ng ano. Pero ngayon kasi dahil housewife ako, hindi ko na siya hinaya na pasama ko kanya-kanya. Ako lang talaga. Full mom ako sa kanya. Kumbaga, full-time mom ako sa kanya. Parang iba na kasi yung panahon ngayon. Diba? Lalo na yung mga isip ng tao. Tapos ngayon, di ba yung sinasabi nga ngayon na parang alamak na talaga yung droga. Parang iba na yung isip ng tao. Pati yung mga maliliit na ginagamit nila. Kaya nakakatakot. Kaya hindi rin ako nagtitiwala kung kani-kanino. Ang galing, Mare. Kasi alam mo kung bakit, Yung base sa experience mo ngayon, dahil may anak kang babae, nagiging overprotective ka saka ngayon. parang advance na, hindi pa mangyayari, pero ako gusto ko maging advance parang ako. tipong pinapattern mo na pinagdaanan ko yan. Diba? Bago pa mangyari, haharangin ko na. Yes. Yung mga ganun, ang galing nung... Kahit sa mga anak ko, dahil puro lalaki yan, sinasabi ko sana na ako lang pwede dyan, paligo dyan. Siyempre, nagbibinata na sila mamaya. Hindi mo masabi kahit nga sa mga balita nga di ba? Kahit tiyuhin. Kahit sinasabihan ko yung mga anak ko, gusto ko lang na magkaroon lang silang respeto sa isa't isa. Ako lang, kung time na huhugasan nila yung kapatid nila, andun din ako. Yung ganun. Ayoko yung basta pabayaan sa kanila. Kasi yung basta iba na sige, anuhin mo na doon. Tapos hindi wala kang supervision. Diba? Ang galing Kung mababalikan mo yung dating buhay mo dati, ano yung gusto mong balikan at baguhin? Siguro yung pumili ka talaga ng makakasama mong kaibigan. Siguro yung hindi rin talaga nagbibisyo. Para lang yung habang tumatanda ka, yung pag-usad mo, hindi sa mga ganong hindi pa urong. Kumbaga hindi. Ang sinasabi ko lang is, kung maayos na mga kaibigan yung mga nakasama mo, hindi mo siguro mararanasan yung mga alak, sigarilyo, yung ibang bisyo. Kasi hindi sila, mas okay siguro yung hindi gumagamit ng mga bisyo. Kasi katulad ako, lagi ko sinasabi sa mga anak ko na hindi masama magkaroon ng kaibigan. Pero bakit nagiging emotional kapag dating sa mga kaibigan at anak? Meron kasi kaming sa friendship, parang ganun. Kaya nagkakaroon ng trust issue sa mga friends. Kasi Mari, sa mga tao. Sa niya kanina, di ba karanasan niya kanina na tinalo siya ng sarili niyang kaibigan. May mga ganon. Dahilan kung bakit din siya nagumon sa pag-inom-inom dahil kaibigan at pamilya, di ba? Yung mga ganong aspect. Yung kumbaga yung alam mo dapat na strong foundation mo, yun yung naging dahilan kung bakit ikaw lalo kang nawawasak. Oo, nawawasak. Diba? Kasi minsan may friends na akala mo okay kang panty ka pero hindi mo alam, inaano ka lang din pala niyan. Maraming ganyan. Oo, uso pa naman ngayon. Maraming ganyan sa totoong mundo. Hindi masaya. Yung inaakala kasi ng mga tao ngayon, basta magkatropa, magkabarkada kayo, laging masaya. Hindi. Uso yung saksakan sabi dyan ko sa nga sa likuran. mga anak ko, kasi sa school nila may mga nangyari mga ganyan, saksakan, ice pick, ganyan. Totoo? Literal? Literal, nangyari yun. So, kilala pa namin yung nasaksa. Kumbaga, parang inaano ko sa grade 7 or grade 8, 9, 10, mga ganyan. Parang ang babata pa para mangyari sa kanila yun dahil nga uso yung mga gang, yung mga ganyan. So, inaano ko sa mga anak ko na pag oras ng uwi na. Kasi minsan, kahit may mga yung pag mga di mo kasi masabi kung nagbibisyo talaga na kahit wala namang di maangas yung bata, maangasan sa'yo, mapagtripan ka. Correct. May mga nabalita na dyan na parang napagtripan lang, pinagsasaksak yung bata. Ganun. Parang syempre kung ako sa anak ko mangyari, parang di ko kakayanin. Kaya mas nag-a-advance ako mag-isip na kung mas okay na susunduin ka na lang gabi-gabi. Kaya yung inaano ko, huwag kayong trumopa sa mga may bisyo. Kasi mabilis lang pasukan yung gulo. Mahirap labasan. Totoo yan. Perfect. That's the key word there. Kahit diba? saan. Pwede. Madaling humanap ng kaibigan. Madaling bumuo ng barkadahan.
pero ang gulo, pag pinasukan nyo ng magbabarkada kayo, mag-iiwanan kayo, sigurado yan. Pagdating sa dulo. Bukod sa iwanan, laglagan, tama ka doon, hindi yun ba? sinasabi ko sa kanya. Okay lang yung maliit na sirkulasyon na friendship, at least, yung trust mo talaga. Pero yung malaki kasi, yan yung nakakatakot eh. Kasi mismong ikaw, baka pinagpaplanuhan ka na niya kung paano kayo ibagsak. Ganun. Correct. Sabi ko, iwas-iwas. Oo nga. Sobrang bilis ng oras natin at kulang na kulang tayo. Pero, bago tayo tuluyang magpaalam sa huling parte ng ating pag-uusap ngayong hapon. Ayan. Kasi alas 5 ng hapon alas 5 naman ito pinalalabas every Wednesday. Oo. At mukhang mag-aalas 5 na talaga ng hapon na sinushoot natin to. Dito sa camera natin, di ba? Kung napapanood ng mga anak mo ito, 'di ba? Pagdating ng araw, kapag naiintindihan ka na ng 3 years old mong anak, na babae. Oo. Ano ang mensahe mo sa kanila kung napapanood nila itong interview natin na to? At ang iba pang mga kabataan na nanonood sa mga sa atin. sa mga katulad mo na may mga anak na din. Oo. Siguro mapapayo ko lang sa mga kabataan ngayon is lagi kayong makikinig sa mga magulang nyo kasi walang magulang na gustong mapahamak kayo. Yun lang yung gusto ko sabihin. Sa yung mga anak mo? Sa mga anak ko naman na sana wag na nilang tularan yung mga Pasko. So lahat ng sinasabi ko sa kanila is para lang sa ikakaganda ng future nila. Yun lang. Baka umiyak ka ng bigla. Alam mo, nalungkot ako na naging masaya ako kasi nalampasan niya. Alam mo yun, nai-apply niya yung experiences niya ngayon sa pagpapalaki ng tama ngayon sa kanyang mga anak. Lalo pat sa anak niyang babae. Yan ba yung take-away mo sa napag-usapan natin yun yung yun yung akin na napulot ko na, kasi napagdadaanan ng bawat kabataan yan eh. Yung explore mo lahat, diba? Yung lahat ma-curious ka. Pero, base sa naging bisita natin ngayon, yung curiosity niya, ang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Na ngayon, diba, na itinutuwid niya yung buhay niya dahil may mga natutunan siya sa mga pagkakamaling yun. At saka hindi lang yun, Mare. Sabi nga niya, yung pagkakamali niya sa nakaraan, nagdulot sa kanya ngayon ng sakit ng ulo dahil nagkaroon na siya ng mga karamdaman, comorbidities, na ngayon may hypertension na siya, na kung babalikan niya yung nakaraan at hindi siya nagbisyo, hindi niya sana mararanasan yun ngayon. Wala siyang high blood, Kaya tatandaan yung mga panggas, lalo na sa mga nanonood sa atin, mga kabataan na ngayon ay sumusubok ng mga ganyan. Kung ano yung ginagawa nyo ngayon, lahat pagdating ng araw ay aanihin mo. Correct. Diba? Sabi nga ni Catriona Gray, diba? Everything is bad, but in moderation. Correct. Not the silver lining, because the silver lining, when you serve the silver lining, the pidea will come. Correct. And the tokhang will bang-bang. Yes. And you'll find there. Kasi yung camera. Ay! Eto na! Ako mga Marcel! Hello! Nakakaloka. Alam mo ba, meron kami magandang balita na hatid sa inyo. Of course, ng Bingo Plus. Para sa lahat. Ikaw ba nangangarap ka maging milyonaryo? Of course! Aba, wala ka bang pwedeng gawin kung hindi? Ayan. Ano? Kunin ang iyong cellphone. Eto yan. At syempre, pag kinuha ang iyong cellphone, hindi ka makikipag-chat-chat. I-download lang ang Bingo Plus app sa inyong mga cellphone. Bakit? Dahil ang piso mo, pwedeng maging instant million. Like 312 million pesos! Ay, naku, talagang mababago naman ang buhay mo doon, Mare. Tama, kung sakaling ko manalo na, anong gagawin mo? Ay, talagang bibili ako ng maraming ari-arian. Ay, ako bibili ako ng maraming lalaki! Grabe! Kaya naman, Pangga, i-download nyo na ang Bingo Plus sa inyong App Store at Play Store. At syempre, para magkaroon kayo ng tsansang manalo ng instant pa-premyo tulad na lang sa ating Lucky Spin at sa ating mga iba pang games tulad na lang ng mga Pinoy Drop Ball games. Ano ba nilalaro mo doon? Ay, ako yung Super Ace. Ako yung sa pula sa puti. In fairness. Yun ba yung Power Red? Yes! Kaya nga naman mga Pangga, i-download na ang Bingo Plus app sa inyong mga cellphone dahil sa Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo! Panalo!
Panalo. Teka, sandali bago tayo magbubugan. Paalala lang, that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Panalo. Ako panalo. But anyways, hindi ba? Sana kinapulutan nyo na lang din ng aral ang ating munting episode para sa araw na ito. Hindi Pero ba? may bibigay tayo sa kanya. Correct. Meron tayong munting regalo mula sa Bingo Plus. Correct. Enjoy mo. Ang Bingo Plus na namimigay ng 312 million pesos, diba? Pero hindi 312 yan, ha? Nako, alam mo, kung ako sa'yo, habang nanay, di ba nanay ka naman kapag may pagkakataon at may sobra-sobra, i-download mo ang Bingo Plus sa cellphone mo, malay mo, ikaw yung manalo ng 312 Malay mo, ikaw yung susunod na Naglalaro makapag... talaga Ay, talaga ba? Ano nilalaro mo sa Bingo Plus? Ano nilalaro mo sa Bingo Plus? Yung ano ba yung... Madalas ako scatter eh. Scatter. Diba? Hindi siya swerte sa scatter eh. Kasi doon ako nanalo. Kahit maliit lang puhunan ko eh. Nanalo ako eh. Diba? Diba? Patotoo yan. As may nananalo diba? talaga. Na kahit na maliit lang, basta lagi lang alam nyo din kung saan kayo titigil, hindi ba? Correct. Yes. Basta maglaro is, alam mo yan, for fun only. Fun. Moderate diba? Moderate lang kung may extrang pera. Pero kung wala naman, ditigil muna. Diba? Pero ang gaming ay for 21 years old and above only. Diba? Yes. Keep it fun. Game responsibly. Well, anyways, mga pangga, muli po ako po si Kapitana Sisa. Ako naman po si Tita Cora. At kami ang Baklita sa Woo sa podcast Season 2 na. Powered by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Sa Bingo Plus, panalo ang pangarap mo pag may kasama. Manalo ka, ate! Ang saya! Sa Bingo Plus, may chance kang manalo anywhere, anytime. Manalo ka, kuya! Sa Bingo Plus, panalo ka sa kaibigan at pangarap. Kapiling sa tuwa at mga tagumpay. Sa Bingo Plus, may kaibigan kasama mo sa panalo. Ang Bingo Plus, Sa Bingo Plus, kasama ng maraming games ang maraming premyo. kasama mo sa panalo. Ang Bingo Plus. Loves na loves sa linamnam. Maximum perfect. Direk, iyan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. May mga premyong pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Plus sa saya. maximum perfect. Direk, iyan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Plus sa saya. Ang daling mag-cash in, maglaro at withdraw. Kaya sumama na. Tara na't mag-bingo. Buzz. Maraming games kaya buzz. Panalo sa bingo. Buzz. Panalo anytime, maglaro anywhere sa Bingo Plus. Ang daling mag-cash in, maglaro at withdraw. Kaya sumama na. Tara na't